we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa NIV, basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Tulungan po natin ng buong pagmamahal dahil sila ay malapit sa puso ng ating Panginoon. Yan yung mga representative ng ating Panginoon, ambassador ng ating Panginoon. Amen po ba? Representative yan ng Panginoon. Yan ay kinatawan ng ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan nito, nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. In fact, hindi lang yan. Habang tayo ay nagtatanim, tayo din naman ay umaani. Dahil makatarungan ang Diyos kung anong tinanim natin, aanihin po natin. Di po ba? Kaya ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay para sa kanyang kasiyahan. Verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Treasure in heaven po yan. Kayamanan sa langit. Nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit by investing our money right here and now. Okay? Yung ginagawa natin paglilingkod, bigay buhay sa harapan ng Panginoon, it's Amen. not wasted for very eyes. Kaya this is the reality, mga kapatid ko sa Panginoon. Naalala ko po yung isang kwento ng mayaman na hangal sa Biblia na matatagpuan natin sa Luke chapter 12 verse 16 to 21 at napapyawan ito ni Pastor Jim kahapon po. Di po ba na kay punong-puno na yung kanyang mapaglagyan, yung kanyang imbakan ng kanyang ani. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang sarili, marami na akong naipon sa mahabang panahon, kahit magpahinga na lamang ako, kumain, uminom, magpakasaya. Pero sinabi ng Diyos, hangal, sabi niya, sa gabing ito'y babawin ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Panginoon. Kaya kapatid ko sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang buksan ang ating mga mata sa pinakamahalagang bagay na kailangan nating ipunan, imbakin habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa. Itinuturo na ito sa atin ang daan patungo sa buhay at ang kaligtasan ng ating kaluluwa na matatagpuan kay Jesucristo lamang. Okay? Kaya nga, what we invest in the Lord's work produces eternal results. Amen. Okay? So, God honors it with eternal rewards kung ano man yung ginagawa natin. Kaya nga, mga minamahal kapatid sa Panginoon, sabi ng ating senior pastor lagi, when it comes to eternal things, kay mas the best pa rin, mas timbang pa rin yung spiritual family natin. Amen, amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Ayan. Kaya nga ito ay may katuturan sa atin. Tama po ba? Kaya nga tulad ng natutunan natin sa batang napakayaman sa pamamagitan ng mapait na karanasan, maaring masira ang pinakamagandang o magagandang mga bangko sa bundok, mabangkrut. But the bank of heaven will never fail, mga kapatid ko sa Panginoon. It offers a sure thing sa buhay po natin. Kaya nga,
Walk by faith, kapatid, to support the Lord's work. Amen po ba? At pangatlo, we can secure our eternal rewards from God by embracing the highest degree of secrecy. Okay? Embrace natin, yakapin natin ito. Kaya with the highest degree of secrecy, kaya yung ating pagkakaloob. Kaya sabi dun sa verse 3 and 4 ng Matthew chapter 6, salip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Hindi ka man kayang suklian ng tinutulungan mo, ng binibigyan mo, pero habang lihim mong ginagawa yan, ine-embrace mo yan, ang Diyos ang lihim na nakakita sa iyo. Okay? God sees you and God approves kung ano man yung ginagawa mong lihim para sa Kanya. Amin po ba? Nagbibigay ka ba ng walang intensyon na mapansin ng ibang tao? Okay? Kaya nga, alam niyo po, sinasabi di po ba, kung ano yung, sabi ang payo ni Jesus dito sa talata sa verse 3, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng Amen. kanang kamay. Okay? Ang kahulugan nito, ang pagbibigay na mula sa ating puso at hindi sa papuri ng madla. Praise the Lord, kung may nakakita sa iyo at ina-appreciate ka, balik mo pa rin yung papuri sa Panginoon. Tama. Okay? Balik pa rin natin yung papuri at pasasalamat sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi naman natin maiwasan yun eh. Siyempre, ina-appreciate din nila eh. Di po ba? Kaya do not let your left hand know what the right hand is doing. Okay? Kaya nga, do not blow your trumpet, kapatid, kung nagbibigay ka. Ang mga nagbibigay ng malakas na pagpapayag ay tinatawag na mapagkunwari. Okay? The scripture says, they have received the reward in full. Natanggap na nila ang kanilang reward. Sa ganitong paraan, okay, wala na silang tatanggapin mula sa ating Panginoon. Hindi ito nagpapakita ng pagsunod sa Diyos o pagmamahal sa mga tao, kundi pagmamataas at pagmamahal sa sarili. Okay? Kaya those who announce their giving intend for people to see, this reward from themselves is considered a very poor reward. Very poor. Kaya give generously. Magbigay ka ng malaya, masaya. Hindi upang makita ng tao, kundi mabigyan mo ng kaluguran ang ating Panginoon. Lagi natin napapakinggan, whatever you do, do it in the name of our Lord Jesus Christ. Colossians at saka sa Corinthian. Okay? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kapag ka nasa likod ka ng mga eksena, hindi nakikita, tumutulong sa ibang tao na lumiwanag ang kanilang sitwasyon, that's good, kapatid. Sinasabi ko sa iyo, nakikita at nalalaman lahat ng Panginoon kung ano ang iyong ginagawa. Okay? Nawa sa ating pagkakaloob, paalala sa atin ng Panginoon dapat na ang sentro ay bigyang kaluguran ang Ama na nasa langit. Amen, amen. Na kahit hindi nakikita ng inuman, ang Diyos ang siyang nakakita. Who knows and sees everything. Amen po ba? Kaya nga, it takes faith to give with secrecy. Tama po. Kaya nga, and lastly, we can secure our eternal rewards from God by committing ourselves to God's eternal reward. Committing ourselves to God's eternal reward. I-commit natin yung ating sarili para dito. Kaya ang sabi dun sa verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your heavenly Father in heaven. Sabi dun sa verse 21, for where your treasures is, there your heart will be also. Kaya ang challenge sa atin, italaga, naisin natin, i-desire natin, hangarin natin ang walang hanggang gantimpala ng Diyos. God watches how we give. Tinitingnan ng Diyos kung paano tayo nagbibigay. Si Jesus ay nanonood habang tayo, ang mga tao, ay nagdadala ng kanilang mga handog sa sinagoga. Ang sabi ng Luke chapter 21,
Verse 1 and 2, tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayaman na naglalagay ng handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Alam po ninyo, kapag ang isang bagay ay hindi gaanong napapansin ng mga tao, ito ay nangangailangan ng buong atensyon ng Diyos. Amen. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, it takes God's full attention. He sees what men cannot see. Okay? Take note of this, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kamanggagawa. Kapag ang isang bagay ay hindi gaanong napapansin ng mga tao, ito ay nasa buong pananaw ng Diyos. Nakikita ng Diyos. When we lose the reward from men, we have eternal rewards from God. Amen po. God will become our personal rewarder. Amen. Okay? Siya ay nagbibigay ng gantimpala bilang isang ama, hindi for eternity, kapatid. Kaya lahat tayo mayroon yan. Yung time, talent, and treasure. Habang nagkakaedad tayo, nagkakaedad tayo or tumatagal tayo sa ministry, sa gawain ng Panginoon, dapat mas lalo tayong nagagamit. Mas lalong nahahasa yung ating skills, yung talent sa harapan ng Panginoon. Okay? Kanino mo ipapagamit ang oras at panahon mo? Okay? Lakas na meron ka. Yung mayroon kang kayamanan, saan gagamitin at kanino ilalaan, kapatid? Ang tanong ko sa iyo ngayon, kailan mo ibibigay ang buhay mo at lakas mo sa Panginoon? Kailan ka maglilingkod ng seryoso sa Panginoon? Kasi alam niyo po, marami pa rin po sa atin, kahit naglilingkod, kaya nakikita ng Panginoon kung seryoso ka o hindi. Totoo yan. Okay? Ang gusto ng Panginoon, seryoso kang naglilingkod sa Kanya. Seryoso kang sumusunod sa Kanya, kapatid. Lagi That's right. may layunin ang Diyos sa buhay po natin. Whatever you have, use it for the glory of God. Ano Amen. po? Ang Diyos ay isang mabuti at makatarungang Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng gumagawa para sa Kanyang kalwalhatian. Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 13? Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, sabi niya. Do everything in love. Diyan po nag-uugat ng lahat, kapatid. Gawin natin ng may pagmamahal. Invest in eternity by blessing others and giving to the Lord's work. Supporting yung gawain ng Panginoon. Secure your eternal rewards from our Heavenly Father by Amen. obeying Him. Kaya kapatid ko sa Panginoon, there is price for your labor. Walang sayang po. Press on toward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. By God's grace, we can press forward and serve God faithfully today and in the future. Amen po. Kaya nga, look forward to eternity with God and fixing our eyes on eternal things. Purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na tayo po ay may natutunan na pagpala sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, salamat sa walang hanggang pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa skills, gift na meron kami, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa buhay po namin, Panginoon. At inaangkin po namin, Lord, na kami lamang ay makatiwala mo dito sa lupa. Ano man ang meron kami, Panginoon, ay sa iyo. Kaya, Panginoon, muli, isinusurrender namin, sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Kaya, Lord, hayaan mo na sa buhay na ito, ang kapangyarihan mo, ang patuloy na maranasan po namin, Panginoon. We praise you, Lord, for we have the power, protection, provision, and your promises, Lord, na mapapanghawakan po namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the life, for the strength, and wisdom, for the abundant and fruitful life na inaangkin na namin, Panginoon, araw-araw sa buhay po namin, Panginoon. Kaya, Father, I pray, patuloy mo kaming turuan at tulungan na maging malaya sa pagbibigay, bukas na mga kamay at may generous heart, knowing that everything we have is yours, Father. Salamat, Panginoon, dahil pinaunawa mo sa amin, Panginoon, kung paano kami magbigay, Panginoon. We are reflecting your image, your generosity, and your love, Panginoon. Thank you, Lord, for the privilege and opportunity
na sa pamamagitan ng aming pagtulong, pagbibigay, at pag-support sa gawain mo sa mga lingkod mo, Panginoon, ay mayroon kaming harvest. Amen. Salamat, Panginoon. I declare blessing beyond measures sa buhay ng bawat isa. Bless their lives, Lord. Bless their family, marriage, job, business, relationship, and even, Lord, sa ministry na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Father God. We love you, Holy Spirit. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Salamat po. Maraming salamat po. Amen, amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Dr. John Brode. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, muli naturuan naman tayo, pinaalala sa atin na dapat nakatitiyak tayo kung saan tayo nag-iimpok ng kayamanan. Amen po ba? Narinig na po natin yan mga nakaraang araw. Ngayon, talagang inuulit-ulit sa atin. How can we secure our eternal rewards from our Heavenly Father? Dahil alam niyo po ba, ang tao talaga, likas na talagang naghahanda yan para sa kanyang kinabukasan. Tama po? Marami nagsisikap na magkaroon ng ipon, malaking insurance, matagumpay na negosyo, at mga iba't ibang investment. Hindi masama ang maging responsable sa mga bagay na ito. Ngunit, may isang tanong na dapat natin pag-isipan. Ano ang ating iniipon para sa walang hanggan? Kasi lahat ng iniipon natin, puro permanent, hindi permanente, puro temporary lang Kaya tanungin natin ang ating sarili, meron na ba tayong iniipon para sa walang hanggan? Maraming tao kasi abala ngayon nag-iipon sa kayamanan, sa lupa. Ngunit nakakalimutan mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang mga taong ang kayamanang meron dito sa lupa, tandaan po natin ito. Inatuwing kailanpanay, pwedeng mawala. Pwedeng may sakunang mangyari, may magnanakaw na pumasok, may kalamidad, o ibang kamatayan. Ngunit ang mga gantimpala nagmumula sa Diyos, ayan yung preaching natin ngayon ay walang hanggan. At hindi kailanman ito mawawala. Wala naman magnanakaw makakapasok sa langit delikado. Dahil lantay na ginto, dadaanan natin doon. Tama po ba? Kaya kapatid, tandaan natin, ang buhay natin ito bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, ay hindi dapat nakatuon sa mga pansamantalang bagay na pwede nating makuha sa mundong ito. Kundi dapat doon tayo nakatuon sa walang hanggang gantimpala mula sa Diyos. At mangyayari yan, sabi ng preacher natin, gusto mo eternal reward? Magbigay ka sa mga nangangailangan. Amen. Bakit? Kasi yun yung susi para tayo pagyamanin ng Diyos. Pag nagbigay ka, huwag mo nang titignan pa kung malaki o at tinitignan ng Diyos yung puso natin sa pagkakaloob. Tandaan po natin, kaya na sinabi ng ating preacher, kung magbibigay ka na lang, ibigay mo yan ng ang Diyos lang din at yung binigyan mo nakababatid. Okay. Minsan sabi, parang kang kalembang, no? Okay. Parang may dalawang taong tumulong sa isang mahirap. Yung isa, kinunan pa ng picture Tama po ba? Tapos ipinopost pa agad ka. Talagang bumagsak internet ko. Narinig pa ba ako? Thumbs up nga. Okay. Hindi sila nangihinayang doon sa bining itinatanim nila. Kasi alam nila na yung butong itinanim nila ay meron silang aanihing bunga. Yan yung mga magsasaka. Ganon din ang bawat ibinibigay natin para sa gawain ng Diyos. Alam natin, may bunga ito. Kaya nang sabi ng ating preacher, supportahan natin ang gawain ng Panginoon nang may kagalakan. Maging tapat tayo sa pagbibigay. Okay. Alalahanin natin na ang bawat sakripisyo para sa ating Panginoong Hesus ay may walang hanggang gantimpala. Dinindin sa atin ang ating tigapagayag, secure our eternal rewards by embracing the highest degree of secrecy. Totoo po yun. Huwag mo na ipagyabang pa. Okay? Ginawa ng kaliwang kamay mo, pagsigawan ng kanang kamay mo. Okay? Kung nakatulong ka, salamat. Hindi ka nakatulong, salamat din. Tama po ba? Huwag mo na isumbat. Hindi na dahil sa akin yan. Hindi nakagat. Ganito yan. Tandaan niyo po, ang Diyos ang nangangalaga. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang mahalaga doon
ng Diyos na nangangalaga. Kaya ang bawat paglilingkod ay dapat gawin para for God's glory. Hindi upang tayo mapansin ng tao. Okay. Siya ang tunay na nagbibigay ng ganito. Itong pa-Facebook Live natin ng ating paghahayag ng salita ng Diyos. Kala nyo naging madali ito? Talagang hindi naging madali. Talagang pinanalangin ito, pinag-aralan ito. Dapat ba natin, ipagsigawan ba natin ang salita ng Diyos through social media? Okay. Ang sagot, oo. Kaya tayo ay pinahintulutan ng ating mga tigapanguna, ng ating Bishop Rosem Nasola kasama kay Pastora Glory na maibahagi natin sa mas marami pa. Hindi lang sa ubasan ng prayer faith church ang salita ng Diyos. Ito ay para sa lahat ng ililigtas niya. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag natin ipagdamot. Hindi natin pinagyayabang na nagkaroon tayo ng ganitong platform. Pribilehiyo po ito sa atin. Sa dinami-dami ng simbahan. Sabi ko nga, kung lahat lang, katulad ng ginagawa natin. Kasi kaibigan nila, hindi rin natin kaibigan eh. Tama. Yung kaibigan nila, hindi naman din natin maabot. Natalias, kaibigan din natin na makapanood ng gawain ito. Kaya sabi ko nga, maganda kung siguro lahat ng simbahan, nagdodonwas, lahat ng church ay nagbalalaan talaga ng oras para sa ganito pananalangin. Tama po ba? Puso talaga kung sapin, hindi kasi madali eh. Tama po. Ang daming hayuan, ang daming pupunta. Nakaupo na nga ako dito kanina. Naghihintay na nga ako eh. Bigla ako nawala sa camera. Amen. Bakit? Meron talagang kailangan gawin. Okay? Kaya sorry po. 15 minuto lang yung na-record ko sa preaching ni Pastor Jan. Pasensya na. Amen. Pero huwag kang mag-alala. I-record naman siguro ni Pastor Sandra ng lahat. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pundasyon ng isang gusali, nakikita ba? Hindi. Nakatago sa ilalim ng lupa yan. Tama po ba? Hindi ito nakikita ng tao. Ngunit ito ang dahilan kung bakit matatag ang buong to God's eternal reward. Naglilingkod ka ba kay Lord? For nothing, santok sa buwan? Hindi. Lahat tayo talagang ginagawa natin ito for His glory. Okay? Sabi, the Father who sees in secret will reward you. For where your treasure is, there your heart will be also. Yan, tinapos ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang pagtuturo. Okay? Ano yan? Ang ating puso ay sumusunod sa ating kayamanan. Saan pilalagay ang kayamanan mo? Diyan, sunod ang puso mo. Pag nilagay mo ang kayamanan mo sa sanlibutan ito, ay, tiyak ako, madamot ka. Hindi ka mapagbigay. Ba't ka pa ibibigay ito? Pinaghirapan ko naman ito. Tama po ba? Hence, di ba, ayaw ko mag-born again. Pera-pera lang yan, sabi nila. Hindi nila alam na ang gaganapin nilang pagkakaloob ay ibinabalik nila yung bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Okay? Kung ang ating pinakamalagang kayamanan ay nasa lupa, ay magiging ang puso natin ay panlupa lang. Ngunit kung ang ating kayamanan ay nasa langit, ay siya ako kapatid. Ang ating puso ay talagang kinalulugdan ng ating Diyos. At ang sasabihin niya sa atin, alam niyo kano? Pagdating ng tamang panahon na tayo nasa kanya ng harapan, at yan po ang gusto natin lahat marinig. Matthew chapter 25 verse 21. Well done, good and faithful servant. Kaya muli, maraming salamat, Reverend Dr. Jan, brother na, sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kung bakit, inulit-ulit sa atin, no? Ng ganitong kapahayagan na mga bagay na panlangit, hindi bagay na panlupa ang ating ito. Dahil nais ng Diyos, hindi tayo malinlang ng sanlibutan ito. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.